So, hello, good evening po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating 179th day na ating share ng devotion video. And today, nandito po kami sa aming bahay. Ito sa talagang bahay namin. Ayan, na medyo binaha. At kahit papano ay nasira ng bagyo. Ngunit, ayan, nanatiling matatag at matibay kasi wala na po akong masakyan na bangka papunta sa aming isla. So, maybe tomorrow, ayan, doon ako mapupunta na lugar. But as of now, ito yung pinakamalapit dahil nasa bayan ito at pa-tricycle lang ay mapupuntahan o mauuwian. So, ayan, para po sa lahat ng mga nagtatanong, how am I? I am very blessed at nakauwi po ako ng ligtas dito sa Pilipinas at nakasama ko po ang aking asawa muna. Bukas naman na iba kong mga kapamilya, aking kapatid, mga pamangkin, aking mga anak, ayan, at ang aking mga kababayan sa barangay Pongpong. Kasi nung pagkadating namin, malakas, sobra yung ulan. Kahit nung sumakay kami ng sasakyan, papunta sa dito sa Binangonan. So, sana po ay maintindihan niyo. So, bago ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon para magpasalamat sa isang buong araw na ating napagtagumpayan ngayong araw na ito. So, let us all pray. Ama namin Diyos na magpagiran sa lahat, narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila ang iyong pangalan. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na amin napagtagumpayan sa araw na ito, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ay ine-enjoy lamang namin ang bawat araw, Panginoon, ng pananatili dito sa Pilipinas kasama ang mga mahal sa buhay at ang mga taong mahihipon namin ang mga puso at isip at kaluluwa, Panginoon, upang mapalapit sa inyo at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. No, Lord God, that we can't do anything without you, Lord God, at magagawa lamang namin ang lahat kapag ikaw ay aming kasama at aming kakampi sa aming mga dapat na lakbayin o gawain dito sa mundo, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, na kayo ang may kakayahang humipo ng puso ng bawat isa, Panginoon, upang sila ay makaisip, Panginoon, na magbago sa mga maling pananaw, maling kilos, maling salita, Panginoon, o maling mga ginagawa nila, Panginoon. I pray, Lord God, na ang bawat isa, Panginoon, na makakapakinig nito, makakabasa, Panginoon, ay hindi lamang nila ito babasahin o mapapakinggan, Panginoon, kundi ito ay isa sa buhay o i-apply ng bawat isa sa kanilang buhay, Panginoon, nang sa gayon sila ay maging matagumpay sa paglakad sa pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Walang sawa po kaming nagpapasalamat at habang buhay naming iaalay ang aming pasasalamat sa Panginoong Hesus, Panginoon, na inialay ang kanyang buhay, Panginoon, na mamahalin, Panginoon, at walang kahit anong halaga, Panginoon, o kabutihan naming gawin, Panginoon, ang makapapantay sa ginawa ng Panginoong Hesus. Taning siya lamang ang karapat dapat na gumawa noon, Panginoon, sapagkat siya ang inyong bugtong na anak. Nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa bawat isa sa aming, Panginoon, upang ang aming magawa, Panginoon, ay ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon, nakalulugod at nakasasaya at masamyong handog sa inyong trono, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang karunungan na ipinagkaloob niyo sa amin, ang lakas, Panginoon, ang protection, Panginoon, at ang maraming mga pribilehiyo, Panginoon, upang mag-go and make disciple of all nations, Panginoon. Help each and every one of us to strengthen us and give us the boldness and courage, Panginoon, nang sa gayong, Panginoon, ito yung maibahagi namin sa iba't ibang aspeto o paraan na nagagawa namin, Panginoon. Muli, itinatas po namin ang dakilang pangalan ng inyong butong na anak na si Jesus. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 21:6. Ayan. Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkapatong na mga bato. Message. At sinabi nga ni Jesus na darating daw ang panahon na ang lahat ng nakikita ng mga taong iyon ay iguguho at wala daw matitira na kahit isa sa magkapatong na bato. Application. Dahil sobra nga ang pagkamangha ng mga tao sa ganda at tibay ng templo sa Jerusalem, ay may sinabi si Jesus. Anuman ang sambahin ng tao ng sobra, higit sa Diyos ay iguguho hanggang sa walang matira na kahit isang bato. At nangyari nga iyan sa templo na ito sa Jerusalem noong 70 AD. Matapos ang araw na namatay at muling nabuhay ang Panginoong Yesus at umakyat sa langit. Tayo naman bilang mga makabagong templo ay hindi magigiba kung matitibay tayong nakatayo.
nakasalig at umaasa sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagpapatatag sa atin. Ang matibay nating batong sandigan, hindi gaya ng natayo sa buhangin o sariling kakayahan o galing na kapag dumanas ng pagsubok ay madaling nabubuwal. Dahil walang matibay na pundasyon. Ang buhay natin ay dapat laging nakaangkla sa Panginoon upang maging matibay at di magigiba. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, dito natin makikita na dahil sa sinabi nga natin example na tayo na nga ang new temple ng ating Panginoon, di ba? So, ano ba ang dapat na katangian ng mga templo ng ating Panginoong Diyos, di ba? So, una, yan, matibay ang pananalig at pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Tapos makikita sa atin ng fruit of the Spirit na mga love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, tawag dito parang braveness yata yun. And then, self-control, diba? So, ang ating Panginoong Hesus na nagpakita sa atin ng mga greatest example kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo na sang-ayon sa kalooban or bilang ang ating Panginoong Hesus ang ating huwaran, diba? So, yan. Yung kagaya din yan sa parabola na ang isang tao kapag nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, kapag umalon o humampas ang bagyo, madaling magigiba ang bahay na yun dahil hindi matitibay na bato o buong bato ang kanyang pagkakabuo. Pero kung ang isang bahay ay itinayo gamit ang mga bato at sinimento mo pa ito, yun ang magiging matibay na muog ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, yan yung bahay na hindi matitinag, di ba? So, kagaya sa bahay namin, di ba, at least, pinagkaloob ng Diyos na mapunta ako dito, di ba? Na kahit bahain man yan, matanggal man ang bubong, matanggal man ang lahat ng mga kasangkapan, di ba, dahil maaaring masira ng bagyo, pero nananatili na yan, ang mga pader, ay ano na siya, ay talagang okay pa rin, di ba? Solid. Kumbaga, lilinisan mo na lang or i-finishing para nang sa gayon ito ay maging maayos ulit, di ba? Hindi naman natin hinahangad ang sobrang gandang bahay, pero sabi nga ang ating katawan, ang templo ng ating Panginoong Diyos, ito ang mas pagandahin natin, ito ang mas palinisin natin at maging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos, lalo higit at syempre maging kaaya-aya din ito o kalugod-lugod sa ating kapwa, diba? So tayo yung magiging great example ng kung ano ang katangian ng ating Panginoong Hesus na ipinamalas noong panahon niya, diba? Siya ang ating great example, our great teacher, our great discipler, di ba? Dahil siya yung nagdisipulo sa kanyang mga alagad para maging mga mabuting alagad nang sa gayon, yun din ang ituturo o ibabahagi ng kanyang mga alagad sa mga tao na kanilang tuturuan, di ba? And ano pa ba? Yun, kasi sobrang sinamba, pinuri, 'di ba? Namangha ang mga tao sa ganda ng templo. Pero hindi nila alam na ang ating Panginoong Hesus ay gagawa ng bagong templo sa kanyang ginawang pag-aalay ng kanyang buhay at dugo at katawan sa krus, 'di ba? And ang gagawin na ng ating Panginoong Hesus is hindi na building, hindi na bahay, hindi na place ang templo, kundi ito ay nasa atin ng mga mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon, di ba? Tayo yung pinakamatibay at best example ng temple. Kagaya may nagtanong sa akin, isang teacher namin, ayan, nagagawa kasi siya ng parang pahulaan, na kumbaga, ano ba ang mas importante? Ang simbahan o ang, nakalimutan ko na kung ano yung isang inanong example. Pero ang ginawa kong sagot sa ating teacher na yan is, the John 1:1. In the beginning was the word. Alam ko na. Ang church o ang word of God. Ayan, the Bible. 'Di ba? So yun yung naging tanong ng teacher namin na yan. So sumagot tayo na I think the most important po is the word. Ayan, kasi sabi ko nga sa John 1:1 is in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and nothing was made without the word of God, diba? So yun, pinapakita ng ating Panginoong Hesus, in the beginning pa lang, sa pasimula pa lang nalikhain ng mundo, diba? Sinabi ng ating Diyos Ama na magkaroon ng liwanag
dahil ang buong paligid ay sobrang dilim. So yun yung ang dilim ay ang gabi at ang liwanag ng ating Panginoong Hesus ay ang araw. Ayan, ang daytime, 'di ba? Pero pwede rin ako ma-consider na 'di ba, ang araw sa sobrang liwanag nito o sa sobrang kapag lumapit kang araw, malapit sa araw na hindi ka na in the surface of earth, 'di ba? Ay masusunog ka. 'Di ba? Tapos 'di ba pag sinubukan natin, natitingnan mo yung araw ng tingnan ko kaya ang araw ng malapitan yung as in close na eyes to eyes. Hindi mo siya makakayang titigan ng napakatagal dahil parang mabubulag ka sa sobrang kaliwanagan nito. So ganun din yung nagagawang impact sa atin ng mga salita ng ating Panginoon, 'di ba? Naliliwanagan ka. Halimbawa, nako-confuse ka, sino kaya tong taong to, 'di ba? Sino kaya tong si Jesus? Pagkatapos, pag nabasa mo nga sa Word of God na yan, pasimula pa lang, sa John 1:1, which is John is called the John the Beloved. Kumbaga siya yung pinaka-close at malapit sa mga alagad sa ating Panginoong Hesus na kung saan ay kaya niyang sumandal sa dibdib ng ating Panginoon, di ba? So tayo, kapag sobrang close din tayo sa isang tao, di ba, pwede nating i-voice out yung ating mga nararamdaman, mga damdamin sa ating minamahal na yun, sa ating kapwa or yung malapit sa atin na parang kumbaga kino-consider natin as BFF or best of friends. Pero nawa ang ating Panginoong Hesus at ang ating Panginoong Diyos ang maging best friend ng buhay natin. Dahil kung ang mga tao ang magiging best friend natin, kapag nakaaway mo to o nakagalit, ay maaari ka nitong ipahamak, di ba? Sabihin, ay nako, sinabi niyan sa akin yung mga sikreto niya at ibubunyag ng yung best friend na yun, di ba? At the best example talaga ng pagkakaroon ng best friend ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Hesus, dahil ang ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Hesus hindi kanya ichichismis o ipagkakalat kahit kanino. Kumbaga, your secret is safe in the Lord, di ba? So, yun lang po. Nawa po may naintindihan kayo sa ating share ng devotion video and be a perfect temple of God. Diba? Manahan sa atin ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Anumang mga ikasasama ng ating physical na katawan, ng ating emosyonal at ng ating spiritual ay dapat iwaksi natin sa ating buhay at mamuhay tayo ng naaayon sa iniwang halimbawa ng ating Panginoong Yesus. Nang sa gayon, hindi lamang ang Panginoong Diyos natin ang matutuwa at malulugod sa ating mga ginagawa, kundi pati ang ating kapwa na nakakakita kung ano ang ating ginagawa. Sabi nga, you cannot tell about yourself if it's not with the person who can see how you act, how you speak, and how you behave into certain things, di ba? So, hindi naman sa inuhusgahan tayo ng ating kapwa, pero doon kapag naging honest sa'yo yung tao na makapagsasabi sa'yo ng ano yung mga dapat mong baguhin, ano man yung dapat i-improve sa'yo, di ba? Although, syempre, makakaramdam ka, nasaktan naman ako dun sa sinabi na to ng kapatid kong to or ng mahal ko sa buhay na to. Pero, sabi nga, kapag ikaw ay nasaktan, ang ating Panginoong Yesus, kinailangan siyang masaktan ng napakaraming beses ng sobrang sakit, nang hindi maipaliwanag yung sakit na naranasan niya para matubos lang tayo sa ating kasalanan. Gasino na yung masaktan ng ating damdamin kapag nakarinig tayo ng pagtatama o ng pananaw sa atin ng ating kapwa, na sa tingin ng ating kapwa na yun na dapat mong i-improve, dapat mong baguhin o dapat mong alisin sa iyong buhay at sa iyong pagkatao. And nawa, ang maging improvement natin ay a godly improvement that can influence so others will be followers and believers of God also. So, hanggang dyan na lamang po. And let us all close into prayer. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang mga salita na aming nabasa at naipaliwanag sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kapag ninais ninyo na wasakin ang buhay namin, Panginoon, upang ito ay muling mabuo, Panginoon, kailangan mabasag ang anumang mga masamang mga pag-uugali, masamang mga pagnanasa, masamang mga gawain, masamang mga pananalita, Panginoon, at pag-iisip namin, Panginoon, ay kayo ang babasag, Panginoon. Kagaya ng palayok, Panginoon, na kung mali ang pagkakagawa nito, Panginoon, ay kailangan basagin muli at hubugin upang maging perfect
at napakagandang obra maestra ninyo, Panginoon, dahil kayo ang potter at kami ang dapat, Panginoon. Hindi kami maaaring magreklamo kung paano nyo kami ginawa o nilikha, Panginoon, kundi pasalamatan na sa pagkalikha nyo sa amin ay mararanasan namin ang mga bagay dito sa mundo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, hindi nyo kami nilikha na iisa lamang, Panginoon, kundi nilikhahan nyo kami na mayroong kapwa, Panginoon. Nang sa gayon, we will live not a man has his own island, but nais niyo po, Panginoon, na magkaroon kami ng pakikisalamuha, pakikisama, pakikipag-isa sa aming kapwa, Panginoon, pakikipagbati, pakikipagmahalan, Panginoon, pakikipagmaunawaan o mabutihan sa aming kapwa, Panginoon. Sa ganyan, Panginoon, ito ay magdulot din ng mabuti sa aming physical, emotional, at spiritual na buhay. Hindi, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng dumadanas ng mga financial problem, Panginoon. Ito man ay utang sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, mga nais maipatayong mga church, mga gawain, mga Bible study, Bible school, Panginoon. We pray, Lord God, that you will prosper and you will provide, Panginoon, para sa mga pangailangan na ito, Panginoon. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. Kaya-kaya niyong ibigay ang lahat ng bagay sa amin, Panginoon, because you are the maker of the whole world, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, sino man ang mga nagbabalak, Panginoon, na magtayo or bumili, Panginoon, ng mga sasakyan na pandagat, panghimpapawid o pang dagat, Panginoon, at panglupa na magagamit, Panginoon, para sa pagpapalawig ng inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na ipagkakaloob nyo sapagkat ito ay makakabuti para sa amin at sa aming kapwa. Kaya din po, Panginoon, ang mga misyonero, Panginoon, na nagpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon. You know, Lord God, that you will provide for everything that we need, Panginoon. Ito man ay financially, spiritually, Panginoon, physically, Panginoon, emotionally, Panginoon, at spiritually, Panginoon. Because kung nakaya ninyo, Panginoon, nalikhain ang buong mundo at pag-aari ninyo ang lahat ng yaman sa mundo, Panginoon, ano pa kaya ang hindi nyo kayang ibigay sa amin kung ang inyong bugtong na anak ay nakaya ninyong ialay para sa katubusan ng aming kasalanan. Ngayon din po, Panginoon, sino man na may mga sakit at karamdaman na nararanasan, ito man ay sa physical, emotional, o spiritual, Panginoon, we know, Lord God, na by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Maaaring natural lamang na sa mundong ito, Panginoon, ay magdadanas kami ng mga karamdaman, Panginoon, ng mga cancer, Panginoon, mga tumor, mga high blood, mga high glucose or high blood sugar level, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na kayang-kaya niyong pagalingin kung inyong loloobin, Panginoon. Subalit kung ang isang tao, Panginoon, ay kailangan na lumisan sa mundo ito, Panginoon, at magkaroon ng pahinga, Panginoon, sa inyong kaharian, ay kayo rin po, Panginoon, ang nakakaalam sapagkat alam namin, Panginoon, na you have a purpose. That's why everything is happening to us, Panginoon. We pray, Panginoon, for the comfort ng mga pamilya, Panginoon, na maiiwanan ng mga mahal sa buhay na ito, na pumanaw na, Panginoon, na maging masaya pa rin, Panginoon, at makapag-move on, Panginoon, into their life, to improve their life, and to keep themselves happy, Panginoon, at hindi maging hadlang ang pagkawala ng mga mahal sa buhay para hindi na magpatuloy sa mundo, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa mga pastors, priests, prophets, evangelists, Panginoon, teachers, and mga ordinaryong tao, Panginoon, na kagaya na inyong lingkod, na nagdanais, Panginoon, na mas mapalalim pa ang relasyon sa inyo, Panginoon, to know you more and to have a deeper relationship with you, Lord God, at maibahagi din ito sa aming kapwa with the best that we can, Panginoon, but with the help of you, Lord God, dahil kung kami lang ang tatayo, Panginoon, sa aming karumihan, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, ngunit dahil dinamitan kami ng inyong bugtong na anak na si Jesus ng kanyang righteousness, ng kanyang kaluwalhatian, Panginoon, ay hindi nyo na nakikita ang aming karumihan.